Maligayang pagdating sa mga tito, tita, at mga kapatid sa channel na Kwento ng Pamilya. Nang sabihin sa akin ng asawa ko, inimbita ko ang ex ko sa kasal ng kapatid mo. Parang pamilya na rin naman siya. Kung may tiwala ka sa akin, maiintindihan mo. Ngumiti lang ako at sumagot. Siyempre naman, may tiwala ako. Pagkatapos noon, lihim kong inimbita ang asawa ng ex niya para maging date ko o +1. Sabihin na lang nating naging hindi malilimutan ang rehearsal dinner sa napakagandang dahilan. Kung may tiwala ka sa akin, maiintindihan mo kung bakit inimbita ko si Hana sa kasal ni Adan. Ito ang inihayag ni Elias sa aming Sunday dinner. Nangyari ito habang inaabot ni Mama ang roasted chicken at nagsasalin naman ng ikatlong baso ng wine si Papa. Napatigil sa pagsubo ang kapatid kong si Adan. Sinipa ako sa ilalim ng mesa ng magiging sister-in-law ko na si Clara. Si Hana, yung ex-girlfriend mo? Dahan-dahang tanong ni Adan. Sa kasal ko? Yung gaganapin na sa susunod na buwan? Parang pamilya na rin siya, paliwanag ni Elias sa mga nagulat kong magulang habang hinihiwa ang manok na parang wala siyang ginawang gulo sa hapagkainan. Naalala niyo kung gaano tayo ka-close noon? Walang nakaalala dahil hindi naman talaga nangyari iyon. Pero pinanood ko ang asawa ko na bumuo ng isang detalyadong kasinungalingan habang nakaupo lang at hindi makagalaw ang pamilya ko. Narinig ko na lang ang sarili kong nagsabi, "Siyempre naman, honey, naintindihan ko." Ang hindi alam ni Elias ay nahanap ko na ang numero ni Isagani Morales, ang tunay na asawa ni Hana, at nakasave na ito sa phone ko simula pa kahapon. Bago tayo magpatuloy, kung naniniwala ka na dapat ibunyag ang panloloko at karapat-dapat manalo ang katotohanan, mangyaring mag-subscribe. Libre ito at nakakatulong sa iba na mahanap ang mga kwentong ito. Ngayon, tingnan natin kung paano ito nangyari. Aksidente lang ang pagkakatuklas ko. Sabado ng umaga, naghahanap ako ng yoga studio sa BGC nang lumabas sa suggestions ko ang Instagram ni Hana. Iisang Hana, ang ex ni Elias na dapat ay lumipat na sa Singapore, 3 taon na ang nakararaan para sa isang tech startup opportunity. Pero ang mga recent posts niya ay puro nakatag sa Makati at BGC, mga brunch sa Salcedo, morning run sa Ayala Triangle, at isang wedding photo mula 2 taon na ang nakakaraan kasama ang isang lalaking nagngangalang Isagani Morales, isang real estate developer, na may caption na, 2 years with my forever. Unang nakabawi si Mama kahit parang pilit ang ngiti niya. Hana, hindi ko yata maalala. Siyempre naaalala nyo, singit ni Elias habang kumukuha pa ng gulay. Siya yung tumulong mag-organize ng charity auction nyo noon, yung para sa library. Hindi naman nag-organize ng charity auction ng nanay ko kailanman. Nag-volunteer siya sa book sale ng library. Oo, pero walang gaanong kaganapan na kailangan ng organizer. Pero tumango na lang siya ng dahan-dahan, nalilito, pero masyadong magalang para kontrahin siya sa harap ng lahat. Napakabait na bata, patuloy ni Elias, na binubuo ang kanyang katang-isip na parang nagpapatong ng hollow blocks. Gustong-gusto na niyang makita kayong lahat. Tutal nandito siya sa Maynila para sa trabaho. Sakto ang timing. Mas diniinan ni Clara ang pisil sa tuhod ko sa ilalim ng mesa. Kaibigan ko na siya bago pa naging sila ni Adan, kaya alam niya ang buong kasaysayan namin. Alam niyang wala na si Hana sa buhay ni Elias bago pa kami nagkakilala. Ang relasyon na dapat ay ancient history na at halos hindi na nga nababanggit noong bago pa lang kami. Tumikhim ang tatay ko. Kung importante siya sa inyong dalawa, importante siya, mariing sabi ni Elias habang nakatingin sa akin. May kakaiba sa mga mata niya na hindi ko pa nakita noon. Hindi naman hamon, pero malapit na doon. Diba, Esther? Ang tamang sagot ay hindi. Ang tamang sagot ay tanungin kung bakit niya iimbitahan ang ex-girlfriend niya sa kasal ng kapatid ko. Ang tamang hakbang ay ituro kung gaano ka-inappropriate ang usapang ito. Sa halip, ngumiti ako at inabot sa kanya ang lalagyan ng butter. Kung saan ka masaya, mahal. Tuluyan nang ibinaba ni Adan ang tinidor niya. Wala akong maalalang nakilalang Hana. Siguro nasa kolehiyo ka noon,
Mabilis na sagot ni Elias. Masyadong mabilis. Pinaghandaan niya ang usapang ito, na-rehearse na ang mga kasinungalingan. Lagi siya dito noong panahong iyon. Nakakamangha ang kapal ng mukha niya. Nag-aral si Adan sa Ateneo na halos 40 minutes lang ang layo kung traffic. Umuuwi siya tuwing makalawang linggo para sa ganitong mga Sunday dinner. Kung lagi ngang nandito si Hana, nakilala niya sana ito. Alam naming lahat iyon, pero nagpatuloy si Elias, nagdadagdag ng detalye sa kanyang imbento. Alam niya lahat ng kwento ng pamilya, sabi niya, tumatawa sa isang pribadong alaala. Naalala niyo yung panahon sa beach house sa Batangas? Holy Week noon. Wala kaming sariling beach house. Umupa lang kami minsan, 5 taon na ang nakakaraan, matagal na panahon matapos dapat mawala si Hana sa buhay niya. Pero nagkatinginan ng mga magulang ko, sinusubukang alalahanin ang memoryang hindi naman nag-exist habang ginagaslight ng manugang nila ang buong pamilya habang kumakain ng hapunan. Ang natitirang oras ng hapunan ay naging parang isang palabas. Si Elias, na gumaganap bilang tapat na asawa, na-miss ang mga lumang kaibigan. Ang mga magulang ko, nalilito pero nakikisama. Si Adan, tahimik na nagagalit pero nagpipigil para sa akin. Si Clara, halos manginig sa inis sa tabi niya. At ako, ang maunawain na asawa, hinihiwa ang manok ko sa maliliit na piraso habang nire-recruit ng asawa ko ang pamilya ko sa kanyang panloloko. Pagkatapos ng dessert, ang sikat na mango float ni Mama na lasang kusot sa bibig ko, tumulong si Elias magligpit ng pinggan habang kinukwentuhan si Papa tungkol sa umano'y bagong posisyon ni Hana sa isang marketing firm. Kasinungalingan, ayon sa LinkedIn niya na kinabisa ko kahapon, 3 taon na siya sa parehong kumpanya. Sa kusina, hinarang ako ni Adan sa may lababo. Anong nangyayari? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, Adan. Mababa at madiin ang boses niya. Hindi ko pa nakikilala ang babaeng to. Hindi pa siya nakikilala ni na Mama at Papa. Bakit umaakto si Elias na parang close family friend siya? Nag-focus ako sa pagkayod ng tira-tira sa pinggan. Umiiwas sa tingin niya. Baka hindi mo lang maalala. Tama na. Hinawakan niya ng mahina ang pulso ko. Ako to. Sabihin mo sa akin ang nangyayari. Lumitaw si Clara sa pinto, nagsisilbing bantay. Mula sa dining room, naririnig ko ang tawa ni Elias sa sinabi ni Papa. Kinilabutan ako sa tunog. Hindi pwede, bulong ko. Hindi pa ngayon. Magtiwala ka lang sa akin, okay? At umakto kang normal tungkol sa pagpunta ni Hana sa kasal. Iba't ibang emosyon ang dumaan sa mukha ni Adan bago na uwi sa pag-aalala. Esther, parang awa mo na. Inaayos ko na. Gusto niyang makipagtalo. Kita ko. Ang bunsong kapatid ko, na nagpoprotekta sa akin sa mga bully sa playground at mga gagong boyfriend, na kinilatis ng husto si Elias bago pumayag sa engagement namin. Pero may nakita siya sa mukha ko na nagpaatras sa kanya. Pero kung kailangan mo ng kahit ano, nandito lang ako. Tahimik ang biyahe pa uwi, maliban sa pagsabay ni Elias sa jazz music sa radyo. Ang kamay niya ay nasa hita ko, mapag-ari at pamilyar. 4 na taon ng kasal na nauwi sa pagpapanggap na ito. Pareho kaming nagkukunwaring ayos lang ang lahat habang dumadami ang mga sikreto sa pagitan namin parang cancer cells. Sa red light, pinisil niya ang tuhod ko. Salamat sa pagiging maunawain tungkol kay Hana. Alam kong maiintindihan mo, hindi ka naman selosa. Ang selosa, parang ang pagtataksil ay tungkol sa selos at hindi sa panloloko. Parang normal na gawain ng mga secure na mag-asawa ang pag-imbita ng ex-girlfriend sa kasal ng pamilya. Kailan siya bumalik ng Maynila? Tanong ko, kaswal ang boses. Ilagbuan na siguro. Bahagyang humigpit ang hawak niya sa binti ko. Hindi ko masyadong nasubaybayan. Isa pang kasinungalingan. Sa Instagram niya, hindi naman siya umalis. Ang yoga studio na tinag niya kahapon ay 6 na kanto lang mula sa bagong gym ni Elias. Yung gym na sinalihan niya 2 buwan na ang nakakaraan para sa biglaang fitness kick niya. Ang schedule niyang Martes, Huwebes, Sabado na hindi nababago, hindi nagdudulot ng expected na sakit ng katawan o kwento sa gym, pero nakapagbawas ng 20 pounds sa kanya. Pagbalik sa kondo namin, dumiretso si Elias sa shower habang nakatayo ako sa bintana ng aming unit sa 10th floor
Ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba ay kumukurap parang mga code. Saan man dyan, malamang nagpapahinga si Hana kasama ang asawa niyang si Isagani, nagpaplano ng isusuot sa kasal ng kapatid ko. Alam kaya ni Isagani na nakikipag-affair ulit ang asawa niya? O bulag din ba ang tiwala niya gaya ko hanggang kahapon? Ang numero niya ay nasa phone ko, isang tawag, isang text. Iyon lang ang kailangan para magkumpara ng mga nalalaman, para kumpirmahin ang alam ko na sa kaibuturan ng buto ko. Pero hindi pa ngayon. Kailangan ko muna ng mas matibay na ebidensya. Tunay na ebidensya na tatindig laban sa mga makikinis na pagtanggi at praktisadong kasinungalingan ni Elias. Tumigil ang shower. Maya-maya lang, tatabi na siya sa kama, hahalik sa noo ko, at makakatulog sa loob ng ilang minuto habang ako ay gising. Inaalala ang bawat business trip, bawat late na meeting, bawat bagong damit at hindi maipaliwanag na pagbili ng pabango. Ang perpektong ilusyon ng aming kasal ay nabasag sa hapagkainan ng mga magulang ko. Pero ipagpapatuloy ko ang pagganap sa papel ko ng kaunti pa. Dahil kung gusto ni Elias na dalhin si Hana sa kasal ni Adan, sisiguraduhin kong may kasama siya. Si Isagani Morales ang magiging +1 ko at sabay naming ibibigay sa kanila ang reunion na hinding-hindi nila malilimutan. Lunes ng umaga, hinalikan ako ni Elias sa noo bago umalis papuntang trabaho. Ang amoy ng pabango niya ay naiwan sa hangin, bago at mamahalin na hindi ko pamilyar. Iba na ang pakiramdam sa kondo ngayon, parang alam ng mga pader ang pagpapanggap na ginagawa naming pareho. Naghintay ako ng eksaktong 10 minuto pagkarinig ko ng pagsara ng elevator bago buksan ang laptop ko. Naging obsession ko ang Instagram ni Hana. Public profile, 847 posts, bawat isa ay posibleng ebidensya. Nag-scroll ako ng mabusisi, screenshot bawat screenshot, bumubuo ng folder na pinamagatan kong tax documents sa desktop ko. Ang buhay niya ay lumantad pabalik. Mga recent yoga classes sa BGC, wine tasting sa poblasyon, art gallery openings kung saan suot niya ang mga damit na mas mahal pa sa monthly amortization ng bahay namin. Tapos nakita ko siya. Si Isagani Morales ay unang lumabas sa isang wedding photo mula 2 taon na ang nakakaraan. Matangkad, malapad ang balikat, at may mga matang pagod na nagpapahiwatig na sobra siya sa trabaho. Real estate developer. Ayon sa tag, ang profile niya ay mahirap i-access dahil naka-private settings, pero ang page ng kumpanya niyang Morales Properties ay bukas. Ang conference schedule sa business page niya ay nagpalamig sa kape ko. Davao Real Estate Summit, March 15th to 17th. Ang parehong weekend na may emergency investor meeting si Elias sa Davao. Naalala ko ang video call kung saan sinubukang ipakita ni Elias ang hotel room niya at aksidenteng nahagip ang lobby sa isang saglit, ang Marco Polo Davao, ang mismong hotel na nakalista bilang venue ng conference sa newsletter ng kumpanya ni Isagani. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinagtutugma ang lahat. Ang post ni Isagani tungkol sa productive morning sessions na may timestamp na 9 a.m. Ang text ni Elias sa akin tungkol sa breakfast meeting running long ng 9:07 a.m. Ang Instagram story ni Hana mula sa parehong umaga, isang tasa ng kape sa Marco Polo Lounge. Walang caption pero ang kamay niyang may manicure ay suot ang pearl ring na lumabas din kasabay ng misteryosong charge sa credit card ni Elias. 3 araw ang naging timeline ko para sa pagkalap ng ebidensya. Martes, nag-sick leave ako sa trabaho at nagmaneho papunta sa gym ni Elias sa oras ng supposed workout niya. Wala ang kotse niya sa parking lot pero nasa valet stand ng isang boutique hotel 14 blocks ang layo. Nandoon nga, ang parehong hotel kung saan nag-post si Hana ng selfie 2 oras ang nakakaraan na sinasabing nasa client lunch siya. Miyerkules, dumating ang mga credit card statements. Hindi ko ito tinitingnan noon. Nagtiwala ako sa kanya na hawakan ang pananalapi namin habang ako sa bahay. Ang mga entry ay parang isang pag-amin. Antonio's Tagaytay, 20,000 sa gabing sinabi niyang nag-i-entertain siya ng mga kliyente mula Tokyo. Pero nag-post si Hana ng date night na may heart emoji lang noong gabing iyon. Ang charge sa jewelry store na 150,000, hindi ang 25,000 na tansya ko na may petsang 3 linggo na ang nakakaraan. 6 na buwan pa bago ang anibersaryo namin.
Kinunan ko ng litrato ang lahat gamit ang phone ko, gumagawa ng duplicate sakaling matuklasan niya ang laptop folder ko. Ang ebidensya ay napakarami, hindi maikakaila at lumalaki oras-oras. Isang reservation sa restaurant ng Shangri-La noong nasa conference daw siya sa Cebu. Theater tickets na binili para sa Wednesday matinee nang mag-text siya sa akin ng back-to-back meetings. Isang charge sa mamahaling tindahan ng lingerie na siguradong wala sa drawer ko. Ang pinakamatinding natuklasan ay mula sa kanilang sabay na pagkakamali. Ang spa weekend ni Hana sa Batangas ay tumugma sa golf trip ni Elias kasama ang mga kliyente, pero noong weekend na iyon ay bumagyo ng malakas. Walang golf course ang bukas. Si Isagani naman ay nag-post na nasa Iloilo para sa property viewing. 4 na tao, 2 affair, isang malaking sapot ng kasinungalingan na pinanatili nila ng Diyos lang ang nakakaalam kung gaano katagal. Huwebes ng gabi, nabasag ang anumang natitirang pagdududa. Tumawag si Adan habang nakatitig ako sa spreadsheets ng mga ebidensya. Ang boses niya ay puno ng kalituhan. Esther, anong nangyayari kay Elias? 3 beses na siyang tumawag tungkol sa seating chart. Isinara ko ang laptop ko, idiniin ang telepono sa tenga ko. Anong tungkol doon? Ipinipilit niya na kailangan ni Hana ng mesa na may magandang view ng seremonya. Iminungkahi pa niyang ilipat si Tita Pat para ma-accommodate siya. Si Tita Pat, na 93 anyos na at paboritong kapatid ni Papa. Ramdam ko ang frustrasyon ng kapatid ko sa telepono. Hindi naman talaga siya naging palagay kay Elias. Masyadong madulas, sabi niya minsan, pero tinanggap niya ito para sa akin. At eto pa, patuloy ni Adan, nag-offer siyang bayaran ang hotel room ni Hana. Wedding gift daw niya sa atin. Anong klaseng wedding gift ang pagbabayad sa accommodation ng ex-girlfriend mo? Hindi ko alam. Nasabi ko na lang, kahit alam ko kung anong klase. Ang klase na nangangahulugang plano niyang makasama ito sa gabi. Dapat ba akong mag-alala? Ayos lang ba kayong dalawa? Ang pag-aalala sa boses niya ay halos nagpaiyak sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, hayaan siyang sumugod dito at harapin si Elias gamit ang galit ng isang kuya. Pero hindi pa. Ayos lang kami, baka sinusubukan lang niyang maging friendly. Alam kong hindi naniwala si Adan sa katahimikan niya, pero pinalampas niya ito. Kung kailangan mo ng kahit ano, alam mo na. Salamat. Pagkababa namin, naupo ako sa dilim ng aming sala. Ang mga ilaw ng lungsod ay gumuguhit ng patterns sa kisame. Ilang linggo, baka buwan na itong pinaplano ni Elias. Bawat detalye ay orkestrado para mabigyan siya ng weekend kasama si Hana habang ginagamit na panakip ang kasal ng kapatid ko. Ang kalupitan nito ay nakakapigil hininga. Biyernes ng umaga, nahanap ko ang business website ni Isagani Morales. Ang Morales Properties ay may malinis at propesyonal na disenyo kasama ang direktang email niya sa ibaba ng contact page. Nagbukas ako ng bagong mensahe at tumitig sa blankong screen ng 1 oras. Paano mo sasabihin sa isang estranghero na ang kasal nila ay isang kasinungalingan? Paano mo ipapakilala ang sarili mo bilang kapwa-biktima? 20 draft ang binura ko. Sa huli, tinipa ko. Ang asawa mo ay dadalo sa kasal ng kapatid ko bilang panauhin ng asawa ko. Simple, direkta, hindi maikakaila. Ang daliri ko ay nakahover sa send button habang nagsimulang pumatak ang ulan sa bintana. Magbabago ang lahat nito. Kapag naipadala na, wala nang bawian, wala nang pagpapanggap na hindi ko alam. Wala nang pagbalik sa komportableng kasinungalingan ng aking pagsasama. Pinindot ko ang send ng 11:47 a.m. Pagkatapos ay nagmaneho ako sa paborito kong coffee shop, umorder ng latte na hindi ko ininom at naghintay. Ang phone ko ay nakataob sa mesa, tahimik sa loob ng ilang oras na parang mga araw. Dumadating at umaalis ang mga customer. 2 beses nagtanong ang barista kung may kailangan pa ako. Tumigil ang ulan, bumuhos, at tumigil ulit. 5:15 ng umaga kinabukasan, nag-vibrate ang phone ko. Ilang buwan na akong naghihinala, magkita tayo. 7 salita na nagkumpirma sa lahat habang walang ibinubunyag. Alam na ni Isagani Morales o kahit paano ay naghihinala.
Kami ay dalawang estranghero na malapit ng magkaisa dahil sa pagtataksil ng mga taong pinangakuan naming mamahalin magpakailanman. Nag-reply ako, Starbucks sa Ayala Triangle, Lunes, 10 a.m. Mabilis ang sagot niya. Magdadala ako ng ebidensya. Ebidensya. Parang hindi pa sapat ang folder ko ng screenshots at resibo. Parang kailangan pa namin ng dagdag na patunay na ang mga asawa namin ay mga sinungaling na ginawang teatro ang mga kasal namin habang pinapalabas nila ang kanilang balik-tambalan. Ang weekend ay gumapang ng napakabagal. Dumalo si Elias sa isang client golf outing noong Sabado na tumagal ng 9 na oras. Umuwi na tuyo ang damit kahit may thunderstorm sa hapon. Linggo, nagluto siya ng almusal. Guilt pancakes? Tawag ko rito sa isip ko habang sumasabay siya sa jazz nang wala sa tono. Ngumiti ako, kumain ng 2 subo at nagdahilang masama ang tiyan. Lunes ng umaga ay dumating din sa wakas. Umalis ako ng kondo sa karaniwang oras pero nilampasan ko ang office building ko at dumiretso sa Makati CBD. Ang Starbucks sa Ayala Triangle ay puno na ng mga empleyado at abogado na kumukuha ng kanilang morning fix. Umorder ako ng espresso na ayaw ko naman at kumuha ng pwesto sa sulok kung saan matatanaw ko ang pinto. Pumasok si Isagani Morales eksaktong 10:00 a.m. at nakilala ko siya agad, hindi lang sa mga litrato. May kakaiba sa galaw niya, maingat at deliberate, parang taong natutong huwag magtiwala sa lupang tinatapakan niya. Nakita niya ako agad, malamang nakilala ang parehong gulat na tingin sa mga mata ko. Esther! Ang boses niya ay mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Medyo garalgal. Tumango ako, itinuro ang upuan sa harap ko. Pabagsak siyang umupo, humuhugot ng Manila envelope mula sa messenger bag niya bago pa man umorder ng kape. Nagdala ako ng mga resibo, sabi niya nang walang pasakalye. Pang-6 na buwan. Inilapag niya ang mga papel sa mesa, mga credit card statements na may highlighted charges, hotel bills, restaurant receipts. Bahagyang nanginig ang mga kamay ko nang pulutin ko ang una, ang Ritz-Carlton Singapore noong Valentine's Day weekend. Charge na nagkakahalaga ng halos $180,000 kasama ang couples massage, champagne service at late checkout. Sabi ni Hana work incentive trip daw. Paliwanag ni Isagani, flat ang boses. Para sa top performers ng kumpanya pero tinawagan ko ang kumpanya niya. Wala silang incentive trips. 3 taon nang wala dahil sa budget cuts. Ang sumunod na resibo ay mula sa Antonio's Tagaytay. 20,000 para sa dinner for 2. Ang parehong gabi na sinabi ni Elias na nag-i-entertain siya ng mga kliyente mula Tokyo. Ito ang anniversary dinner nila, sabi ni Isagani, tinuturo ang petsa. Ang anibersaryo nung nagsimula silang mag-date sa kolehiyo. Sineselebrate niya ito taon-taon. Dati akong kinakaladkad sa kung saan saang fancy place, pero ngayong taon sabi niya magtatrabaho siya hanggang gabi. Inilabas ko ang phone ko at ipinakita sa kanya ang sarili kong evidence folder. Ang kalendaryo ni Elias ay may peking meetings sa Thompson account tuwing Martes at Huwebes. Tinawagan ko ang sekretary ni Thompson. Hindi nag-e-exist ang mga meeting na yon. Tumawa si Isagani, isang mapait at basag na tunog. Nakasave ang asawa mo sa phone ni Hana bilang Pilates instructor. Nalaman ko yon nung tumawag ang totoong Pilates instructor niya tungkol sa scheduling change at nalito ako. Ginugol namin ang sumunod na oras sa paggawa ng timeline sa mga tissue ng coffee shop, minamapa ang detalyadong koreografiya ng panloloko. Bawat business trip ay tugma sa isang conference. Bawat late night ay tugma sa work emergency. Bawat weekend na magkahiwalay ay maingat na plinano. Conference sa Cebu, sulat ko, gumuhit ng arrow papunta sa resibo ni Isagani. Summit sa Davao, dagdag niya, ikinakonekta ito sa hotel charge ko. Golf weekend, isinulat ko, idinudugtong sa mga Instagram posts ni Hana sa spa. Ang pattern ay napakalinaw, napaka-obvious ngayong nailatag na namin. Ginagawa na nila ito ng hindi bababa sa 6 na buwan, posibleng mas matagal pa. Ang tindi nitong mga nakaraan, ang mga bagong damit ni Elias, ang mga alahas ni Hana, ay nagpapahiwatig na lumalala na ang sitwasyon. Ang kasal, biglang sabi ni Isagani,
nakatitig sa aming makeshift timeline. Yung kasal ng kapatid mo. May pinaplano sila. Tumango ako, humihigop ng espresso na lumamig na. Nag-o-obsess si Elias sa seating arrangements. Gusto niyang nasa family table si Hana na may pinakamagandang view. Bumili si Hana ng gown, 165,000 mula sa designer. Sabi niya para sa company gala, pero chinek ko, walang nakaschedule na gala. Naupo kami sa katahimikan sandali, napapaligiran ng morning rush ng Makati CBD. 2 estranghero na pinag-isa ng pagguho ng aming mga pagsasama. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Isagani sa huli. Anong ibig mong sabihin? Pwede natin silang kumprontahin ng pribado. I-impeke ang mga gamit nila, palitan ang mga kandado, maghain ng annulment, malinis at simple. Pinag-isipan ko ito. Ang sibilisadong daan, ang mature na sagot, ang landas na magpapababa ng drama at magpepreserba ng dignidad. Tapos naalala ko si Elias sa hapagkainan ng mga magulang ko, nagsisinungaling sa mukha ng pamilya ko, nire-recruit sila sa kanyang panloloko. O kaya, paghikayat ko. Sumandal si Isagani, isang bakas ng ngiti ang dumaan sa mukha niya. O kaya ibigay natin sa kanila ang eksaktong gusto nila, isang kasal na magkasama sila, hindi lang sa paraang plinano nila. Ibig mong sabihin, pupunta ako bilang +1 mo? Imbitado ka na, obviously. Papasok sila na umaasa sa kanilang sikretong pagkikita at sa halip ay matatagpuan tayong magkasama. Public accountability, walang puwang para sa pagtanggi o gaslighting. Ang ideya ay baliw, petty at posibleng sumabog. Pero perpekto rin ito. Mabibigla sila ng husto, dahan-dahan kong sabi, nagugustuhan ang konsepto. Sa harap ng buong pamilya mo, ang mga kasinungalingan nila ay mabubunyag ng may mga saksi. Umorder kami ng panibagong round ng kape. Totoong kape na ngayon, hindi props para sa mabigat naming usapan. At pinino ang plano. Darating si Isagani nang hiwalay pagkatapos na nandoon na sina Elias at Hana. Itatama namin ang oras para sa maximum na impact. Walang karahasan, walang sigawan, kundi ang tahimik na pagkawasak ng katotohanan na ihahatid ng naka-evening wear. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Isagani habang naghahanda kaming umalis. Kapag ginawa natin ito, wala nang bawian. Tapos na ang mga pagsasama natin. Tapos na naman talaga, sagot ko, nagulat sa sarili kong katiyakan. Tayo na lang ang huling nakaalam. Nang gabing iyon, naupo ako sa kotse ko sa labas ng condo building namin ng 1 buong oras. Mula sa bintana sa 10th floor, nakikita ko ang mga anino na gumagalaw. Umuwi na si Elias galing trabaho, malamang nagluluto ng hapunan, gumaganap bilang tapat na asawa habang ka-text si Hana tungkol sa paparating nilang weekend. Tumunog ang phone ko. Nakahinto ako sa labas ng bahay ko, sabi niya nang walang pagbati. Nasa loob si Hana nagluluto ng hapunan, umaaktong normal. Hinalikan ako pagka-uwi ko na parang hindi siya nag-Valentine's Day sa Singapore kasama ang asawa mo. Gagawin ba talaga natin ito? Narinig ko siyang huminga ng malalim. Naiisip ko pa rin na baka mali ako. Baka may paliwanag, baka mali ang basa natin sa lahat. Hindi nagsisinungaling ang mga resibo, Gani. Hindi, mahina niyang pagsang-ayon. Hindi nga, nanatili kami sa telepono. 2 taong nakaupo sa magkahiwalay na kotse na nanonood sa mga bintana ng aming mapanlinlang na buhay. Humuhugot ng lakas mula sa parehong pagkawasak. Pinapatay ako ng kasinungalingang ito, inamin ko. Tuwing umaga, ipinagtitimpla ko siya ng kape at nagpapanggap na wala akong alam. Tuwing gabi, natutulog ako sa tabi niya at nag-iisip kung siya ba ang napapanaginipan niya. Kagabi sinabi ni Hana na mahal niya ako, sabi ni Isagani, habang suot ang hikaw na alam ko nang binili niya para sa kanya. Paano nila nagagawang hatiin ang sarili nila ng ganoon? Hindi ko alam. Wala akong maintindihan sa kahit ano dito. Ako rin. Tumigil siya sandali. Pero mas gugustuhin ko pang sunugin ang lahat kaysa magpatuloy sa pagpapanggap. Kahit na mag-isa tayo sa huli. Mag-isa na tayo, Esther. Nakikitabi lang tayo sa mga estranghero na nagkataong nagsisinungaling sa atin. Tama siya.
Ang kalungkutan ng panloloko ay mas masahol pa kaysa sa posibilidad ng totoong pag-iisa. Sa pag-iisa man lang, nasa akin ang dignidad ko, ang katotohanan ko, ang respeto ko sa sarili. Rehearsal dinner sa Sabado, sabi ko. Manila Hotel ng 7 p.m. Nandun ako ng 7:30. Bigyan natin sila ng oras para maging komportable. Esther, paano kung gumagawa tayo ng malaking pagkakamali? Ang tawa niya ay mahina, halos banayad. E di, kahit paano pagkakamali natin ito, hindi kanila. Pagkababa namin, naupo pa ako sandali, pinapanood ang anino ni Elias na dumaan sa bintana. Sa loob ng 5 araw, magbabago ang lahat. Ang komportableng kasinungalingan ay mababasag, mapapalitan ng kung anuman ang sumunod sa katotohanan. Nakakatakot. Pero kailangan, oras na. Pumasok ako sa kondo, nanginginig pa ang mga binti mula sa matagal na pagkakaupo sa kotse at naabutan si Elias sa kusina na naka-apron, bagay na hindi ko nakita sa loob ng 2 taon. Ang amoy ng bawang at rosemary ay pumuno sa espasyo. Nagluluto siya ng chicken piccata, paborito ko, ang putaheng niluto niya sa 3 date namin nung alam kong nahuhulog na ako sa kanya. Perfect timing, sabi niya, hindi tumitingin mula sa kawali. Malapit na ang dinner. Buksan mo yung white wine sa ref. Martes, 5 araw bago ang rehearsal dinner at biglang nag-transform ang asawa ko bilang karakter sa isang romantic movie. Binuksan ko ang wine nang matatag ang mga kamay, kahit sa loob ko ay sumisigaw ako. Guilt cooking ito. Bawat herb, bawat caper na inilagay ng maayos ay pagtatangka na balansehin ang timbangan sa loob niya. Anong meron? Tanong ko, inaabutan siya ng baso. Kailangan ba may okasyon para ipagluto ang maganda kong asawa? Ang salitang maganda ay bumara sa lalamunan ko. Ilang buwan na niya akong hindi tinatawag na ganoon. Ngayong paparating na si Hana, bigla akong naging visible ulit. Miyerkules, dumating ang mga bulaklak. Hindi lang basta bulaklak. Peonies. Soft pink peonies mula sa mamahaling florist sa Makati. Yung nagkakahalaga ng 1,500 bawat tangkay. Nakalimutan niya ang birthday ko noong nakaraang taon, pero ngayon, 3 araw bago niya planong ispend ang wedding weekend kasama ang ex niya, naalala niya ang paborito kong bulaklak. Nakita ko at naalala kita, sabi niya, humahalik sa pisngi ko habang inaayos ko ang mga ito sa tubig. Ang mga labi niya ay parang tatak, minamarkahan ako bilang tanga na walang alam. Nang hapong iyon, habang nasa gym session daw siya, nag-shopping ako. Hindi tumitingin-tingin lang, kundi nangangaso. Kailangan ko ng baluti para sa Sabado ng gabi, isang bagay na magpaparamdam sa akin na makapangyarihan kapag sumabog na ang mundo ko. Ang pangatlong tindahan ang mayroon nito, isang emerald green na gown na yumayakap sa katawan ng hindi masikip, sopistikada na may halong panganib. Ang kulay ay kapareho ng hikaw na ibinigay sa akin ni Elias noong unang anibersaryo namin noong ang mga regalo niya ay para pa sa akin. Itinaas ng saleswoman ang salamin habang umiikot ako. Special occasion? Pwede mong sabihin, isang uri ng libing. Tumawa siya, akalang nagbibiro ako. Binili ko ang gown at sapatos na babagay dito. Heels na sapat ang taas para matingnan ko siya sa mata kapag gumuho na ang lahat. Huwebes, nag-alok si Elias ng foot massage pagkatapos ng hapunan. Hinila niya ang mga paa ko sa kandungan niya habang nanonood kami ng TV. Ang mga hinlalaki niya ay minamasahe ang arko ng paa ko ng may praktisadong diin. Ang phone niya ay nagva-vibrate kada ilang minuto sa side table. Bawat beses, titigil ang mga kamay niya, ang mga mata niya ay pipitik sa screen, pero hindi niya ito pinupulot. Ang pagpipigil ay siguradong pumapatay sa kanya. Sino yung text ng text? Inosente kong tanong. Trabaho lang, demanding si Mr. Tan tungkol sa quarterly reports. Si Mr. Tan ay supervisor niya na nagbabakasyon sa Boracay buong linggo. Ayon sa out-of-office reply na nakuha ko nang subukan ko ang kasinungalingan ni Elias sa pamamagitan ng pag-email tungkol sa isang fictional dinner party. Kinunan ko siya ng litrato habang minamasahe ang paa ko, kita ang wedding ring niya at ang TV na nagpapakita ng timestamp. Sinend ko ito kay Isagani na may caption, "Malakas ang guilt ngayong gabi." Siguradong excited na si Hana, reply agad ni Isagani.
Isang oras nakausap ni Hana ang kaibigan niya sa banyo. Rinig ko ang hagikgikan niya. Biyernes ng umaga, nagbago ang lahat. Nagluluto ako ng almusal nang lumabas si Elias mula sa kwarto suot ang kanyang best casual outfit. Ang maong na nagpapamukha sa kanyang mas bata ng 10 taon, ang polo na nagpapatingkad sa mata niya. Susunduin ko si Hana sa airport ngayong hapon. Anunsyo niya, nagsasalin ng kape na parang normal na usapan ito. Ang dating ng flight niya ay 3:00. Madadaanan naman galing opisina. Ang airport ay 40 minutes sa kabilang direksyon mula sa opisina niya. Ang bait mo naman, nasabi ko habang binabaligtad ang pancakes na hindi ko kakainin. Hindi na niya kabisado ang Maynila? Isa pang kasinungalingan. Ayon sa Instagram niya, nasa wine bar siya sa poblasyon kagabi lang. Baka ipasyal ko siya saglit. Tulungan mag-settle sa hotel niya. Saang hotel? Sa Manila Hotel. Tumango ako, alam na kumpirmado na ni Isagani na nag-book siya ng kwarto sa Shangri-La, kung saan coincidentally ay may misteryosong charge si Elias sa credit card namin. Gumugol siya ng 20 minutes sa pag-aayos ng buhok, bagay na hindi na niya ginagawa simula noong dating days namin. Naglagay ng pabango sa 3 lugar, pulso, leeg, at dibdib. Pinanood ko siya mula sa pinto habang tinitingnan ang sarili sa salamin, inaayos at inaayos ulit ang kwelyo. Ang ayos mo yata, sabi ko. Nagulat siya, hindi napansing nanonood ako. Gusto ko lang maging presentable para sa wedding weekend. Biyernes pa lang, bukas pa ang kasal, di ba? Pero may welcome drinks mamaya. Walang welcome drinks. Sina Adan at Clara ay may tahimik na family dinner lang. Pagkaalis niya, kinunan ko ng litrato ang koleksyon ng pabango niya. 3 bagong bote sa nakalipas na 2 buwan. Dinokumento ang resibo para sa gupit sa salon na nagkakahalaga ng 8,500. Nahanap ang shopping bag mula sa Rustans na nakatago sa closet niya na may tags pa ng mga damit na hindi pa niya naisusuot, itinatabi para bukas. Nakipagkita ako kay Isagani sa park sa Salcedo ng tanghali. Mukha siyang pagod, nakasanglases kahit maulap ang langit. Pinatulong ako ni Hana mag-impake kagabi, sabi niya nang walang pasakalye. Gusto ng opinyon ko sa mga outfit. Sinubukan niya ang designer gown at tinanong kung nagmumukha ba siyang mataba. Ang gown na binili niya para akitin ng asawa mo at gusto niya ng opinyon ko. Namalansya si Elias ng 5 polo kaninang umaga. Tapos pinili yung isa na pinuri ni Hana minsan, 3 buwan na ang nakakaraan sa Instagram niya. Naupo kami sa bench, pinapanood ang mga naglalakad na empleyado. Pareho kaming nakatira sa mga bahay na naging crime scene na. Handa na ba tayo para bukas? Tanong ni Isagani. Ang gown ko ay nakasabit na sa guest room closet. Ang sapatos ay napakintab na. Ayos na ang kwento natin. Nagkakilala tayo sa professional networking noong naghahanap ka ng office space malapit sa kumpanya ko. Binanggit ni Hana ang rehearsal dinner ng 12 beses kahapon. Nagdi-diet siya ng 3 linggo para dito. Nagpa-teeth whitening treatment si Elias noong Lunes. Nagkatinginan kami at tumawa. Hindi masayang tawa, kundi yung tawa na lumalabas kapag masyadong nakakapagod umiyak. 7:30 bukas. Kumpirma ni Isagani, tinitingnan ang relo niya. Maghihintay ako sa lobby hanggang makita ko silang pumasok, tapos bibigyan ko ng 5 minutes. Nasa family table sila malapit sa unahan. Nagpumilit ang mga magulang ko na maging malapit sa podium para sa speeches. Perpektong view para makita ng lahat ang mukha nila pagpasok ko. Nagkamay kami, formal na parang business partners na nagsasara ng deal. Sa isang banda, isa kaming deal para tapusin ang palabas, para itigil ang pagpapanggap na hindi namin alam na ang mga asawa namin ay mga sinungaling na ginawang teatro ang mga kasal namin. Gani? Tawag ko habang nagsisimula siyang maglakad palayo. Paano kung subukan nilang magpaliwanag? Paano kung may kwento silang may saysay? Lumingon siya, tinanggal ang sunglasses para makita ko ang mga mata niya. Pagod, malungkot, pero siguradong sigurado. Walang kwento na makakapagpaliwanag sa 6 na buwan ng resibo, Esther. Walang paliwanag na magbibigay katwiran sa mga kasinungalingan, sa pagpaplano, sa kalkuladong panluloko.
Pinili nila ang desisyon nila araw-araw sa loob ng ilang buwan. Bukas, ipapakita lang natin sa kanila na alam natin. Tama siya. Ang bukas ay magiging mapangwasak, pero magiging tapat din ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan o baka taon, makikita ng lahat ang katotohanan. Dumating ang Sabado na may uri ng maliwanag at walang ulap na langit na tila nangungutya sa bagyong namumuo sa loob ko. Ang lobby ng Manila Hotel ay punong-puno ng mga bisita sa kasal at nakatayo ako malapit sa check-in desk. Pinapanood ang mga kamag-anak na dumating, bawat isa ay nangangailangan ng pagpapanggap ng normalidad na hindi ko sigurado kung kaya kong panatilihin. Esther! Hiha! Humagibis si Tita Marge, ang mga perlas niya ay kumikinang sa ilaw ng chandelier. Nasaan ang gwapong asawa mo? Esther, hiha! Humagibis si Tita Marge, ang mga perlas niya ay kumikinang sa ilaw ng chandelier. Nasaan ang gwapong asawa mo? Lumitaw si Elias ilang sandali. Ang kamay niya ay humahanap sa likod ko ng may praktisadong intimacy. Ang hawak niya ay tumatagos sa tela ng damit ko. Nagpalit siya sa bago niyang suit, ang Hugo Boss na itinago niya sa closet, at ang mga ngipin niya ay nakakasilaw sa puti nang ngumiti siya sa tita ko. Tita Marge, you look 20 years younger, pambola niya, at talagang humagikik si tita. Ito si Elias sa pinakamagaling na anyo. Namimigay ng papuri parang pera, bumibili ng goodwill na kakailanganin niya maya-maya. Nag-vibrate ang phone niya sa balakang ko kung saan niya inilagay sa bulsa. Hindi niya tiningnan, pero bahagyang humigpit ang mga daliri niya sa baywang ko. Si Hana na nagte-text, malamang kinukumpirma ang plano nila habang nakatayo siya dito na gumaganap bilang tapat na asawa. Napakagandang hotel, patuloy ni Tita Marge. Perfect para sa big day ni Adan. Speaking of which, nasaan ang kapatid mo? Malamang inaatake na ng nerbiyos, sabi ko, pinapanood ang pagigting ng panga ni Elias. Ayaw niya kapag binabanggit ko ang anxiety ni Adan tungkol sa wedding details. Ipinapaalala nito sa kanya na araw ito ng kapatid ko, hindi ng romantic rendezvous niya. Dumating ang iba pang kamag-anak. Mga pinsan galing Cebu, business partner ng tatay ko, extended family ni Clara mula sa Bacolod. Inikot ni Elias ang kwarto parang politiko, nakikipagkamay at naaalala ang mga pangalan habang tinitingnan ang phone niya tuwing akala niya hindi ako nakatingin. Ang kurbata niya ay ilang beses nang naayos kaya nagsisimula ng tumabingi ang buhol. Lumitaw ang nanay ko sa tabi ko, elegante sa kanyang gray na Filipiniana. Parang kinakabahan si Elias, puna niya, pinapanood siyang tumawa ng malakas sa joke ng tito ko. Ayos lang ba ang lahat? Excited lang siya sa kasal. Sabi ko, ang katotohanan ay nakakapaso sa dila ko. Paulit-ulit siyang nagtatanong tungkol sa seating arrangements. Gustong siguraduhin na yung nagngangalang Hana ay may magandang view. May kilala ba tayong Hana? Bago pa ako makasagot, lumitaw si Adan sa koridor. Nakamaong at t-shirt pa rin kahit ilang oras na lang ang rehearsal dinner. Hinawakan niya ang braso ko, iginigiya ako papunta sa tahimik na sulok malapit sa elevators. Kailangan nating mag-usap, sabi niya pilit ang boses. Kinorner na naman ako ni Elias. Obsessed siya sa Hana na to. Inalok ako ng 30,000 para ilipat siya sa main family table. 30K, nakahanda na sa sobre. Ano bang nangyayari, Esther? Tiningnan ko ang bunso kong kapatid, 6'2" na ngayon. Pero siya pa rin ang batang nagtanggol sa akin sa mga bully. Ang kasal niya ay bukas at heto ang asawa ko sinusubukang hijack-in ito para sa kabit niya. Magtiwala ka sa akin, sabi ko, pinipisil ang kamay niya. Please, tapusin lang natin ang gabing ito at ipinapangako ko magkakaroon ng saysay ang lahat. Esther, ito ay magiging kwentong ikukwento mo sa mga apo mo. Ang pinaka hindi malilimutang rehearsal dinner sa kasaysayan ng pamilya. Hinanap niya ang mukha ko, may nakita doon na nagpaatras sa kanya. Medyo tinatakot mo ako. Mabuti, hawakan mo ang pakiramdam na yan, kakailanganin mo yan mamaya. Lumitaw si Clara na nagniningning sa sundress, ikinakawit ang braso kay Adan. Okay lang ang lahat, family drama? Bulong ni Adan. Yung dati.
Tumingin siya sa akin gamit ang matatalim na matang walang pinalalampas. Kung kailangan mo ng wristback, baka kailanganin ko, inamin ko. Basta maging handa kayo bandang 7:30. Balik sa hotel room ko ng 5:00 PM, tumayo ako sa harap ng salamin ng naka-underwear. Ang emerald gown ay nakasabit sa pinto ng banyo parang isang pangako. Nag-buzz ang phone ko. Text mula kay Sarah, ang best friend ko na naging lifeline ko sa linggong ito ng kabaliwan. Kaya mo yan, sulat niya. Ilabas mo ang inner goddess mo. Wasakin mo sila ng may class. Ang makeup ay inilagay parang war paint. Foundation na kasing kinis ng baluti. Eyeliner na kasing talim ng sandata. Nanatiling matatag ang kamay ko sa kabila ng lindol sa dibdib ko. Mangyayari na ito. Sa loob ng 2 oras, mamamatay na ang kasinungalingan at kung anuman ang sumunod ay magiging totoo na. Alas 6:45, isinara ko ang zipper ng gown. Ang emerald na tela ay nag-transform sa akin bilang taong halos hindi ko makilala. Isang taong makapangyarihan, mapanganib, handa. Umilaw ang phone ko sa mensahe ni Isagani. Nakapwesto na sa lobby. Kakapost lang ni Hana ng Instagram story mula sa Grab niya. Suot niya ang designer gown. Umalis si Elias 10 minutes ago para sunduin siya, reply ko. Kita tayo sa kabilang banda. Isang huling tingin sa salamin. Ang babaeng nakabalik tanaw ay hindi ang asawang nagtitiwala nang ngumiti sa mga kasinungalingan sa Sunday dinner. Ibang tao na ito. Isang taong nag-ipon ng resibo parang sandata at pinili ang katotohanan kaysa sa komportableng piksyon. Ang biyahe sa elevator ay parang walang katapusan. Bawat palapag ay nagbibilang pababa sa pagsabog. Mas tahimik na ang lobby ngayon. Karamihan sa mga bisita ay papunta na sa dinner o nag-aayos sa kwarto. Naglakad ako parang multo, ang heels ko ay tumutunog sa marmol. Ilang ulo ang lumingon para sundan ang paglakad ko. Ginagawa ng emerald gown ang trabaho nito. Ang private dining room ng Manila Hotel ay nagliliwanag sa malambot na ilaw at sariwang bulaklak. Nandoon na ang mga magulang ko, inaayos ang place cards ng may obsessive attention to detail na nagpapaging perpektong party hosts sa kanila. Tumingala ang nanay ko, lumiwanag ang mukha. Anak, ang ganda mo, yung gown na yan. Salamat ma. Pinulot ko ang place card na may pangalan ni Hana. Napansin ang pwesto nito sa family table, eksakto kung saan nagbayad si Elias para ilagay ito. Lahat ay perpekto. Ang champagne flute na iniabot sa akin ay nanatiling hindi nagalaw. Hindi ako pwedeng uminom ng alak, hindi ngayong gabi. Kailangan ko ang bawat brain cell na gumagana, bawat reaksyon kontrolado. 7:05, nagsimulang dumating ang mga pinsan. Ang mga magulang ni Clara, ang kapatid ni Papa mula sa Pampanga. Nakipagkwentuhan ako tungkol sa weather forecast bukas, tungkol sa kaba ni Adan, tungkol sa kahit ano maliban sa bombang sasabog sa magandang kwartong ito. 7:10, nag-vibrate ang phone ko. Gani? Kakapasok lang nila. Ang kamay niya nasa likod ni Hana. Tumatawa sila. Nag-type ako pabalik ng matatag ang mga daliri. Incoming. Pagkatapos ay pumuwesto ako kung saan kitang-kita ang entrance. Champagne prop sa kamay, ngiti na nakafix sa lugar. Ang avalanche ay gumugulong na ngayon, hinihila ng gravity papunta sa impact at walang puwersa sa mundo ang makakapigil dito. Bumukas ang pinto. Unang pumasok si Elias, ang mukha ay nagliliwanag sa partikular na kaligayahan ng isang lalaking nag-aakalang nakalusot siya sa lahat. Sa likod niya, si Hana sa kanyang designer gown, blonde highlights na bumabagsak sa hubad na balikat, mukhang-mukha ang klase ng babaeng sumisira ng mga pagsasama. Gumagalaw sila sa kwarto, parang mag-asawa. Ang kamay niya dumadampi sa braso ni Elias, ginagabayan siya ni Elias, nang may mga banayad na hawak na sinumang nanonood ay makikilala bilang intimate. Napansin ng nanay ko. Nakita ko ang mukha niya na nagbago mula sa welcome papuntang kalituhan. Nanliit ang mga mata ng tatay ko. Dahan-dahang tumayo si Adan sa upuan niya. Dinala ni Elias si Hana diretso sa akin, malamang iniisip na tapusin na agad ang introduction. I-neutralize ang anumang awkwardness gamit ang charm at confidence niya. Wala siyang ideya na naglalakad siya sa sarili niyang bitayan. Mahal,
sabi niya, lumalapit para humalik sa pisngi ko habang nanonood si Hana ng may bahagyang nakatagong kasiyahan. Ito si Hana. Hana, ang asawa ko, si Esther. So lovely to finally meet you. Poor ni Hana, inaabot ang manicured na kamay. Ang daming naikwento ni Elias tungkol sa'yo. Pumasok si Isagani na parang siya ang may-ari ng kwarto. 6'3", sa isang charcoal suit na nagpapamukha sa kanya na parang lalaking naniningil ng utang. Tumigil siya sa pinto, iniskan ang kwarto ng may deliberate na bagal, hinahayaan ng lahat na makita siya bago siya gumalaw. Namatay muna ang mga usapan malapit sa entrance tapos kumalat sa buong kwarto parang alon habang lumilingon ang mga ulo para sundan ng estranghero. Pasensya na late ako, sabi niya. Ang boses ay tumatagos sa biglaang katahimikan. Grabe ang traffic? Tinanggap ko ang kamay niya, napansin ang pearl bracelet na kapareho ng hikaw na binili ni Elias, kinukumpleto ang set. Talaga? Nakakatuwa naman dahil wala halos siyang naikwento tungkol sa'yo. Bumukas ulit ang pinto. Ang baso ng champagne ay dumulas mula sa kamay ni Hana. Nabasag ang kristal sa marmol na sahig na may tunog na parang mga kampanilya. Ang gintong likido ay tumalsik sa kanyang designer gown at sapatos. Ang buong kwarto ay nanigas, pinapanood ang champagne na kumalat sa pagitan ng mga mesa parang mga natapong sikreto. Gani, ang boses ni Hana ay lumabas na garalgal, halos pabulong. Ang mukha niya ay naging kasing kulay ng lumang papel. Lahat ng maingat na inilagay na makeup ay biglang lumutang laban sa maputlang balat. Tumayo si Elias ng napakabilis kaya ang upuan niya ay kumayod sa sahig. Hindi ka imbitado, private event ito. Actually, sabi ko, dahan-dahang tumatayo, hinahaplos ang emerald gown ko ng may deliberate na kalmado. Siya ang +1 ko. Gani, honey, halika dito maupo, katabi kita. Ang salitang honey ay bumagsak parang granada. Ang kamay ng nanay ko ay lumipad sa lalamunan niya. Bumagsak ang panga ni Adan. Inilabas ni Clara ang phone niya at nakita ko ang pulang recording light na lumitaw. Anong nangyayari? Utos ng tatay ko, ang boses niya ay may awtoridad ng isang taong nagtayo ng negosyo mula sa wala at hindi nagpapalampas ng kalokohan. Naglakad si Isagani sa mga bubog ng baso, ang sapatos niya ay dumudurog sa mga kristal. Ang nangyayari ay ang asawa ko at ang manugang niyo ay nagkakaroon ng affair sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Inilabas niya ang phone niya, nag-swipe sa screens ng may praktisadong efficiency. Dapat ko bang simulan sa cruise sa Singapore na sabi niya ay work incentive o sa conference sa Davao kung saan nag-share sila ng kwarto sa Marco Polo? Hindi yan. Hindi kami, utal ni Hana, sinusubukang tumayo, pero sumabit ang takong niya sa basang laylayan ng gown. Save it, sabi ni Isagani, flat at terrible ang boses. May mga resibo ako. Credit card statements, text messages kung saan ni-save mo ang number niya bilang Pilates instructor. Talaga, Hana? Pilates? Ang mukha ni Elias ay nagpaikot-ikot sa mga emosyon, gulat, galit, kalkulasyon, bago napunta sa pagtanggi. Kalokohan ito. Magkaibigan lang kami ni Hana noon pa. Alam ni Esther yon, naiintindihan niya. Marami akong naiintindihan. Singit ko, inilalabas ang sarili kong phone mula sa clutch ko. Gaya ng kung paanong ang mga meeting mo sa Thompson account ay hindi nag-exist. Kinumpirma ng sekretary ni Thompson nang tumawag ako. Tuwing Martes at Huwebes sa loob ng 6 na buwan, nasa mga pekeng meeting ka. Napasinghap ng malakas ang pinsan kong si Barbara. May nahulog na tinidor. Ang resibo ng alahas ay interesante rin. Patuloy ko, nag-scroll sa evidence folder ko. 150,000 sa Cartier 3 linggo na ang nakakaraan. Ang anibersaryo natin ay 6 na buwan pa, Elias. Pero suot ni Hana ang bagong perlas ngayong gabi. What a coincidence. Ang kamay ni Hana ay lumipad sa lalamunan niya. Tinatakpan ng kwintas na parang magagawa niyang mawala ito. Ang hotel charges ang paborito ko, dagdag ni Isagani. Ang boses niya ay nagkakaroon ng momentum. Ang Shangri-La, 4 na beses sa nakaraang 2 buwan. Laging sa mga gabi kung saan may client dinner si Hana at may conference si Elias.
Tumayo ang nanay ko, ang mukha niya ay isang obra maestra ng kontroladong galit. Totoo ba ito? Nakikipaglukuhan ka sa babaeng ito habang kasal sa anak ko. Sinubukan ni Elias ang charm niya sa huling pagkakataon, ibinubuka ang mga kamay sa kilos ng kawalang malay. Pinalalaki lang ang lahat ng ito. Kailangan ni Hana ng suporta sa mahirap na panahon. Nagiging kaibigan lang ako. Ang kaibigan, hindi bumibili ng lingerie, tahimik na sabi ni Isagani, at ang kwarto ay naging ganap na tahimik. Fee 45,000 sa La Perla. Nakita ko ang resibo sa jewelry box niya, nakatago sa ilalim ng hikaw na binili mo sa kanya. Gumawa si Hana ng tunog na parang sugat ang hayop. Gani, please, pag-usapan natin to ng pribado. Pribado? Tumawa si Isagani, matalas at mapait. Gaya ng mga pribadong diskusyon niyo ni Elias, mga pribadong biyahe niyo, mga pribadong hotel room? Hindi, sa tingin ko perpekto ang publiko. Dapat malaman ng lahat ng taong to kung anong klaseng babae ang dadalo sa kasal na ito. Tumayo ang tatay ko ng dahan-dahan, sadya parang isang hukom na naghahandang magbaba ng hatol. Elias, Hana, kailangan niyo nang umalis ngayon. Pero, simula ni Elias. Ngayon! Ang boses ng tatay ko ay walang tinatanggap na argumento. Bago pa ako magpatawag ng hotel security para kaladkarin kayo palabas. Sa wakas ay nakapagsalita si Adan. Teka, lumingon ang lahat sa kanya. Ate, alam mo ba, plinano niyo ba ito? Sinalubong ko ang mata ng kapatid ko sa kabilang dulo ng kwarto. Nalaman ko 2 linggo na ang nakakaraan. Nagkumpara kami ng notes ni Isagani. Nagdesisyon kami na kung gustong-gusto nilang dumalo sa kasal ng magkasama, ibibigay namin ang hiling nila. Hindi lang sa paraang plinano nila. Sumabog ang kwarto. Ang mga tita ay nagbubulungan ng mabilis. Ang mga pinsan ay nakatitig ng may hubad na pagkamangha. Tinakpan ng nanay ni Clara ang bibig sa gulat habang umiiling ang tatay niya sa pandidiri. Pero ang nanay ko, ang etiquette-obsessed na nanay ko, ay nagsimulang tumawa. Hindi hysterical na tawa, kundi malalim at tunay na pagpapahalaga. Anak ko yan, sabi niya, itinataas ang champagne glass sa akin. Ang henyo kong anak. Tumayo si Hana sa nanginginig na mga binti. Tumutulo pa rin ang champagne sa designer gown niya. Ito ay entrapment. Ito ay, plinano nyo ito. Plinano nyo ang affair ng ilang buwan. Sabi ko, ang boses ay sapat na matalas para makasugat. Plinano lang namin ang katapusan nito. Hinawakan niya ang braso ni Elias. Aalis na tayo. Pero hindi nakatingin sa kanya si Elias. Nakatingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, simula nang magsimula ito, nakita ko ang totoong pagkawala sa mga mata niya. Hindi guilt, hindi galit, kundi ang pagkatanto ng kung ano ang itinapon niya. Esther, huwag, simpleng sabi ko, huwag na. Hinila siya ni Hana papunta sa pinto, ang heels niya ay kumakatok ng mabilis sa marmol. Pero sa pintuan, lumingon si Elias. Hindi pa ito tapos, sabi niya, mababa at nagbabanta. Itinaas ko ang champagne glass ko, sa wakas ay humigop sa likidong kanina ko pahawak. Actually, tapos na. Tatawag ang abogado ko sa Lunes. Umalis sila, ang designer gown ni Hana ay sumasayad, ang balikat ni Elias ay matigas sa kahihiyan. Ang pinto ay sumara sa likod nila na may malambot na click na tunog na parang katapusan ng lahat. Nanatiling nanigas ang kwarto ng isa pang tibok ng puso. Tapos, nagsimulang pumalakpak ng mabagal si Tito Richard. Sumali si Tita Marge. Maya-maya, kalahati ng kwarto ay pumapalakpak habang ang kalahati ay nakaupo sa gulat na katahimikan. Lumapit sa akin si Isagani, inaabot ang kamay ng pormal. Salamat sa pag-imbita sa akin, therapeutic ito. Kinamay ko siya, ramdam ang panginginig sa pareho naming hawak. Salamat sa pagpunta, sa pagiging matapang para gawin ito. Pinili nila ito, tahimik niyang sabi, para ako lang ang makarinig. Araw-araw sa loob ng ilang buwan, pinili nila ito. Pinili lang nating itigil ang pagpapanggap na hindi natin alam. Lumitaw ang isang waiter na may dalang walis, winalis ang nabasag na baso ng champagne. Ang metapora ay halos masyadong perpekto.
nililinis ang kumikinang na kalat ng aming mga pagsasama, piraso bawat piraso. Tumayo si Adan at itinaas ang baso niya. Well, sigurado akong ito ang wedding weekend na walang makakalimot. May kinakabahang tawanan na kumalat sa kwarto. Nagsimulang gumalaw ulit ang mga tao, bumalik ang usapan sa mahihinang boses. Ang rehearsal dinner ay magpapatuloy, pero nagbago na ang lahat. Patay na ang mga komportabling kasinungalingan, napalitan ng hindi komportabling katotohanan. Lumitaw ang tatay ko sa siko ko, banayad ang kamay sa balikat ko. Ayos ka lang ba? Pinag-isipan ko ang tanong. Ang pagsasama ko ay tapos na. Ang asawa ko ay kakabunyag lang bilang sinungaling at manloloko sa harap ng buong pamilya ko. Bukas ay kasal ng kapatid ko at ginawa kong teleserye ang rehearsal dinner. Magiging ayos din, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa ilang linggo, naniwala ako. Lumapit ang waiter ng alanganin, mukhang nagdi-diffuse ng bomba. Ihahain ko na po ba ang main course? Ang nanay ko, laging ang punong abala kahit sa kaguluhan, ay inayos ang balikat niya. Oo, pakiusap. Ipinagdiriwang pa rin natin ang kasal ng anak ko bukas. Nagkatabi kami ni Isagani sa family table. Ang mga bakanteng upuan kung saan dapat nakaupo sina Elias at Hana ay parang mga nawawalang ngipin. Dumukwang ang pinsan kong si Barbara, tinatapik ang kamay ko. Hindi ko naman talaga siya gusto, bulong niya. Masyadong maraming pabango. Ang mga lalaking naglalagay ng ganoon karaming pabango ay may tinatago. Itinaas ni Tito Richard ang whiskey niya para sa hindi inaasahang entertainment at mga miyembro ng pamilya na may paninindigan. Ang toast ay kumalat sa kwarto, nagtataasan ang mga baso na may iba't ibang antas ng sigla. Ang ilang kamag-anak ay mukhang naiskandalo. Ang iba ay tuwang-tuwa sa drama. Ang lola ko, 91 anyos at matalas pa rin, ay humagikgik mula sa wheelchair niya. Pinakamagandang rehearsal dinner na napuntahan ko sa 70 years, anunsyo niya. Mas maganda pa sa pamangkin ko nung sinuntok ng tatay ng bride ang groom. Tumayo si Adan, tinatapik ang kutsilyo sa baso niya. Tumahimik ang kwarto, lahat sabik sa reaksyon niya sa pagiging battlefield ng rehearsal dinner niya. Well, simula niya, nakatingin ng diretso sa akin. Binigyan lang tayo ng ate ko ng kwento na tatagal ng ilang henerasyon. Maririnig ng mga anak ko ang tungkol sa legendary rehearsal dinner takedown ni Tita Esther. Kaya, para kay Esther, na nagpakita sa ating lahat na ang katotohanan, kahit pangit, ay mas mabuti kaysa sa magandang kasinungalingan. Ang palakpakan ay totoo na ngayon. Nag-flying kiss si Clara mula sa kabilang panig ng mesa. Inabot ako ng tatay ko, pinisil ang balikat ko. Isang mensahe ng suporta na mas mahalaga pa sa anumang speech. Kinalikot ni Isagani ang salmon niya. Mukhang shell-shocked ngayong humuhupa na ang adrenaline. Ginawa ba talaga natin yon? Ginawa natin. Ang asawa mo ng 3 taon ay kakatakbo lang palabas na puno ng champagne kasama ang kabit niya. Ang asawa ko ng 4 na taon ay kakabunyag lang sa harap ng lahat ng kadugo ko. Nagkatinginan kami at nagsimulang tumawa. Hindi masayang tawa, kundi yung tawa na lumalabas kapag masyadong nakakapagod umiyak. Ang natitirang oras ng dinner ay dumaan sa isang blur ng maingat na usapan. Iniwasan ng lahat na banggitin si Elias o Hana. Sa halip, pinag-usapan ang weather bukas, ang magagandang bulaklak, kahit anong ligtas. Kumain kami ni Isagani sa mapayapang katahimikan, 2 survivor ng shipwreck na naghahati sa isang life raft. 10:00, habang paalis na ang mga bisita, hinila ako ng tatay ko sa gilid. Proud ako sa'yo, tahimik niyang sabi. Kailangan ng tapang yon, at huwag kang mag-alala sa abogado. Ako na ang bahala sa lahat ng kailangan mo. Sumapit ang linggo ng maliwanag at perpekto, ang uri ng araw sa Setyembre na magpapapaniwala sa iyo sa mga bagong simula. Nakatayo ako sa bridesmaid gown ko, soft lavender na pinili ni Clara Buwan na ang nakakaraan, pinapanood silang magpalitan ng sumpaan sa hotel garden. Walang bakanteng upuan, walang hindi imbitadong bisita, 2 tao lang na nangangakong mamahalin ang isa't isa ng tapat. Nang oras na para sa readings, lumapit ako sa mikropono bitbit ang tula tungkol sa katatagan. Nanatiling matatag ang boses ko hanggang sa linyang, "Tell me,
What is it you plan to do with your one wild and precious life? Pero ilang bisita ang nagpunas ng mata na iintindihan ang kahulugan sa likod nito. Sa father-daughter dance, bumulong si Papa. Si Atayer Cruz ang pinakamagaling na abogado para sa annulment sa lungsod. May appointment ka na sa Martes. Pa, walang argumento. Ipinahiya ka ng lalaking yon sa publiko. Sisiguraduhin nating magbabayad siya ng naaayon. Ang bouquet toss ay pagkatapos ng dinner. Inasinta ni Clara ng diretsyo sa akin. Alam naming pareho at nasalo ko ito reflexively. Naghiyawa ng crowd pero agad ko itong iniabot sa 16 anyos kong pinsan na si Emma. Turn mo naman sa fairy tales, sabi ko sa kanya. Magpapahinga muna ako sa wedding traditions. Nagtawanan ng lahat pero may pag-unawa. Kumalat na ang kwento sa reception parang wildfire. Ang pagkawala ni Elias ay ipinaliwanag sa mga bulungan. Bawat pagkakwento ay may dagdag na detalye. Ang iba totoo, ang iba dagdag bawas. Nagsimulang mag-buzz ang phone ko habang nagkaka-cake cutting. Nakalimutan kong i-on ulit. 27 messages, karamihan mula sa mga numerong hindi ko kilala. Tapos nakita ko ang Instagram post ni Hannah na shinare ng isang mutual acquaintance. Minsan natutunan mo na ang mga taong pinagkatiwalaan mo ay toxic. Kapag ang ex ng isang tao ay hindi makamove on at gumagawa ng mga eksena para ipahiya ka, pinapakita nito ang tunay nilang ugali. Rising above the negativity and focusing on my truth. Ang kapal ng mukha ay nakakapigil hininga. Sinusubukan niyang baliktarin ang kwento, ipinta ang sarili bilang biktima ng isang selosang ex. Ang mga comments ay suportado noong una. Mga kaibigan na walang alam, nag-o-offer ng heart emojis. Tapos sumagot si Isagani. Nag-post siya ng simpleng timeline sa Facebook niya, tinag ang sapat na mutual connections para masiguradong makikita. February 14, Hannah nasa work retreat, resibo mula sa Ritz-Carlton, Singapore for 2. March 15-17, Hannah nasa conference, hotel charges sa Davao, matching sa stay ni Elias. April 22, Hannah bumili ng work clothes, resibo ng lingerie store na $45,000. May 10, Hannah nasa client dinner, reservation for 2, sa Antonio's Tagaytay. Tinapos niya sa, hindi nagsisinungaling ang resibo, tao ang nagsisinungaling. Sa loob ng isang oras, nawala ang post ni Hannah. Ang mga comments sa timeline ni Isagani ay sumabog. Mga kaibigan na nagugulat, pumipili ng kampo, nagbabahagi ng sarili nilang hinala. May nag-comment mula sa kumpanya ni Hannah na wala naman talagang work retreat noong Pebrero. May isa pang nagsabing nakita siya sa restaurant kasama ang lalaking hindi si Isagani. Pagdating ng Lunes ng umaga, 18 beses nang nag-text si Elias. Hindi ko binasa, ini-screenshot lang para sa abogado. Tumawag ang kapatid niya, tapos ang nanay niya. Parehong nag-iwan ng voicemail tungkol sa pag-aayos at huwag itapon ang kasal dahil lang sa misunderstanding. Isang misunderstanding. 6 na buwan ng kalkuladong panloloko, ginawang misunderstanding lang. Dumating si Sarah noong Lunes ng gabi may dalang wine at balikbayan boxes. Buburahin natin siya, anunsyo niya. Bawat bakas, inisa-isa namin ang kondo ng mabusisi. Ang mga damit niya sa kahon na may label ng petsa ng mga pekeng meeting niya. Thompson account, Feb 10. Golf weekend, March 3. Ang mga gamit niya sa banyo, mga libro, ang koleksyon ng vintage watches na pinaggastusan niya ng ipon namin. 4 na taon ng kasal, nagkasya sa 12 kahon. May gusto ka bang itira? Tanong ni Sarah. Hawak ang wedding album namin. Kinuha ko, binuklat ng isang beses. Nandoon kami, bata at tanga at naniniwala sa forever. Tapos ibinalik ko. Ipadala mo sa nanay niya. Siya naman nagbayad sa photographer. Martes, dumating ang mga abogado. Miyerkules, naghanap ng malilipatan. Huwebes, dumating ang mga papeles na nagmukhang business dissolution ang kasal ko. Lumipat na si Elias sa isang studio unit sa Quezon City. Ayon sa abogado niya, ang startup ni Hannah ay misteryosong nawalan ng 2 major investors na nakarinig tungkol sa iskandalo sa pamamagitan ng maliit na professional network sa Maynila. Nagsilabasan ng mga kaibigan na may mga hinala pala. Lagi kong iniisip na may mali, naging kuro nila.
Yung tingin niya sa phone niya kung paanong hindi ka sinasama sa work events. Walang nagsabi ng kahit ano noon. Nakakatawa kung paanong dumarating lang ang linaw pagkatapos ng pagsabog. Lumipas ang 3 buwan sa isang blur ng mga papeles at walang laman na gabi. Tapos dumating ang Martes na may dalang Manila envelope mula sa law firm. Handa na ang mga papeles para sa pirmahan. Naupo ako sa kitchen table ko na ngayon, hindi na amin, at inilabas ang Mont Blanc pen na ibinigay ni Elias noong 2nd anniversary namin. Ang irony ay hindi nawala sa akin habang pinipirmahan ko ang married name ko palayo gamit ang regalo niya. Bawat pirma ay parang paghuhubad ng balat. Esther na nagbabalik sa pagiging babaeng kilala ko bago ako lumiit para magkasya sa mga kasinungalingan ni Elias. Nag-text ako kay Isagani. Pirmado na. Kape tayo. Starbucks sa Ayala Triangle in an hour. Kailangan nating mag-celebrate. Nandoon na siya pagdating ko. 2 latte ang naghihintay. Iba na ang itsura niya. Mas magaan. Parang lumuwag ang kapit ng gravity. Wala na ang wedding ring niya. Nag-iwan ng maputlang marka sa daliri na maglalaho rin sa paglipas ng panahon. Para sa kalayaan, sabi niya, itinataas ang paper cup. Para sa pag-survive, sagot ko. Nag-cheers kami at tumawa sa absurdity ng pagtotoast gamit ang kape para sa katapusan ng aming mga kasal. Nabalitaan mo ba si Elias? Tanong ni Isagani, nag-scroll sa phone. Sabi sa LinkedIn, seeking new opportunities. Translation, sinibak. Ang partner sa firm ni Elias ay hindi natuwa sa iskandalo. Something about reputation at professional conduct. In-update niya ang profile niya to consultant na alam ng lahat ay ibig sabihin ay walang trabaho na may ego protection. Hindi rin maganda ang lagay ni Hana, patuloy ni Isagani. Nawalan ng 3 major clients last month. Turns out, walang may gusto na i-manage ang brand nila ng taong sumikat sa pagsira ng kasal sa rehearsal dinner. Dapat ay nakaramdam ako ng vindication, pero karamihan wala akong naramdaman. Ang pagbagsak nila ay natural na kahihinatnan lang ng aksyon, kasing natural ng gravity. Nagde-date ka na ba? Biglang tanong ni Isagani. Random question na. May nakilala ako, pediatrician sa St. Luke's. Ngumiti siya. Totoong ngiti sa unang pagkakataon simula nang makilala ko siya. Talagang nagtatrabaho siya sa night shifts. Walang misteryosong conferences. Walang Pilates instructor contacts. Nakakatuwa naman, Gani. Ikaw? Meron na? Inisip ko si David, ang chef na nakilala ko sa Salcedo Market. 3 linggo na ang nakakaraan. Hiningi niya ang number ko habang may hawak na kamatis. Ang mga kamay niya ay may mantsa ng ube mula sa paghahanda. Sa unang date namin, hindi niya maitago kung saan siya galing. Amoy rosemary ang mga daliri niya. Siguro, pag-amin ko. Isang chef, bago pa lang. Ang chef ay perpektong built-in lie detector. Hindi pwedeng sabihing nasa trabaho kung hindi amoy bawang. Nagkikita kami buwan-buwan pagkatapos noon. Parehong coffee shop, parehong sulok. Hindi dahil kumakapit kami sa shared trauma, kundi dahil naging tunay na magkaibigan kami. Sino pa ba ang makakaintindi sa tiyak na sakit ng pagtuklas sa affair ng asawa mo sa pamamagitan ng Instagram stories at resibo? Sumama si Catherine, yung pediatrician. Minsan, curious sa babaeng tumulong kay Isagani sa hiwalayan. Mabait siya, direkta, may mga matang pagod na galing sa totoong night shift, hindi imbento. Pinasalamatan niya ako sa pagdamay kay Isagani. Sabi ng karamihan mag-move on na lang parang ganoon kadali, sabi niya. Hindi nila gets na ang betrayal ay binabago ang utak mo. Iniligtas mo siya sa pagdanas niyan ng mag-isa. Nakilala ni David si Isagani sumunod na buwan. Nagkasundo sila sa parehong kalituhan kung paano nagagawang itapon ng iba ang kasal para sa affair. Si David na nagsasara ng restaurant ng 11:00 gabi-gabi nang walang mintis ay hindi maunawaan ang detalyadong kasinungalingan ng mga ex namin. Halos wala na akong energy maligo pagkatapos ng service, sabi niya, may harina sa kuko mula sa paggawa ng tinapay. Ang pagmamanage ng double life ay mukhang nakakapagod.
Makalipas ang 6 na buwan, dumating ang unang anibersaryo ni na Adan at Clara na may maliit na party sa bahay ng mga magulang ko. Ang parehong dining room kung saan unang inihayag ni Elias ang imbitasyon ni Hannah, ngayon ay puno ng tunay na tawanan sa halip na kasinungalingan. Nagdala si David ng dessert, individual chocolate soufflés na ginawa niya kaninang umaga. Bawat isa, perpekto. Binihag niya ang nanay ko sa mga kwento tungkol sa recipe ng lola niya. Tinulungan ang tatay ko sa grill. At hindi tumingin sa phone niya kahit minsan habang kumakain. Ang kawalan ng panloloko ay nakakalasing. Nang tumunog ang baso ni Adan para sa speeches, tinawag niya ako una. Tinuruan tayo ng ate ko ng importanteng bagay sa rehearsal dinner namin, sabi niya, nakangisi. Ipinakita niya sa atin na ang katotohanan, kahit sumabog parang bomba sa formal dinner, ay mas mabuti kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Kaya, heto ang toast ko. Naway magkaroon tayong lahat ng tapang na magtiwala ng may verification, magmahal ng may respeto, at kung kinakailangan, pasabugin ang isang rehearsal dinner para iligtas ang sarili mula sa magagandang panlilinlang. Naghiyawan sa tawanan at palakpakan ng kwarto. Sa kabilang dulo, nahagip ko ang mata ni Isagani. Nandoon siya kasama si Catherine. Pareho silang nagniningning sa simpleng saya ng tapat na pag-ibig. Itinaas namin ang baso sa isa't isa. Mga survivors na kumikilala sa tagumpay. Sa speech ko, nagsalita ako tungkol sa tiwala na kailangang kitain sa pamamagitan ng consistent na katotohanan, hindi inaasume dahil lang malapit kayo. Tungkol sa kung paanong ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng sikretong pagkikita o contacts na nakasave sa ibang pangalan. Kung paanong ang kasal na binuo sa transparency ay maaaring hindi kasing exciting ng binuo sa panloloko, pero hindi rin ito sasabog sa rehearsal dinner. Ang tiwala ay hindi bulag na pananampalataya. Pagtatapos ko, nakatingin kina Adan at Clara. Kinikita ito sa pamamagitan ng libong maliliit na katotohanan. At kung may magsabi sa inyo na magtiwala sa kanila habang umaakto ng kahina-hinala, tandaan niyo na ang gawa ay mas maingay kaysa sa mga mapanlinlang na salita. Nang gabing iyon, sa kondo ko, na fully redecorated na at walang bakas ni Elias, naupo ako kasama ang journal na iminungkahi ni Dr. Martinez, ang therapist na tumulong sa akin na maintindihan na ang pagbubunyag ng affair sa publiko ay hindi paghihiganti kundi self-preservation. Sinulat ko ang tungkol sa mga salita ni Elias na nagsimula ng lahat. Kung may tiwala ka sa akin, maiintindihan mo. Aksidente siyang naging propeta. Nagtiwala ako sa kanya at naintindihan ko. Naintindihan ko na ang tiwala na walang verifikasyon ay nauuwi sa panloloko, na ang pag-ibig na walang respeto ay nagiging manipulasyon, na ang pananatili sa magandang kasinungalingan ay mas masakit kaysa yakapin ang pangit na katotohanan. Pero higit sa lahat, nakuha ko ang sarili ko pabalik. Ang babaeng nag-exist bago ko pinaliit ang sarili ko para magkasya sa mga panloloko ni Elias. Ang babaeng kaya ng makaamoy ng kasinungalingan mula sa malayo. Ang nagpapahalaga sa katotohanan kaysa komportabling buhay. Ang natuto na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagsira sa ibang tao, kundi ang pagbuo ulit sa sarili bilang taong hindi na muling maluloko. Nag-buzz ang phone ko, text galing kay David. Closing soon, ipinagtabi kita ng huling piraso ng chocolate cake, tsaka amoy fish stock ako, kaya alam mo kung saan ako galing. Tumawa ako, totoo at malaya. Ito ang itsura ng tapat na pag-ibig. Hindi glamorous, nabe-verify, at kahit paano ay mas romantic kaysa sa anumang detalyadong kasinungalingan. Isinara ko ang journal at tumingin sa labas sa mga ilaw ng lungsod. Ang parehong view na nakasaksi sa pagkasira ng kasal ko. Bukas ay magdadala ng bagong hamon. Sa susunod na buwan ay susubok ng bagong hangganan. Pero ngayong gabi, malaya ako. Malaya sa kasinungalingan. Malaya sa manipulasyon. Malaya sa pag-iisip kung nasaan ba talaga ang asawa ko. Malaya na magtiwala ulit. Pero sa pagkakataong ito, dilat ang mga mata. Alam na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hihilingin sa iyo na baliwalain ang obvious na panloloko. Ang Montblanc pen ay nasa coffee table ko. Isang paalala na minsan, ang pinakamagandang regalo ay galing sa pinakamasamang tao.
At minsan, ang mga katapusan na isinulat gamit ang mamahaling ballpen ay nauuwi sa mas magandang simula na isinulat sa simpleng katotohanan. Kung ang kwentong ito ng pagtataksil at matalinong paghihigante ay nagpaiwan sa inyong speechless, pindutin na ang like button ngayon. Ang paborito kong parte ay noong pumasok si Isagani sa rehearsal dinner at nabasag ang baso ng champagne ni Hana sa sahig. Ano ang paborito mong sandali? Ilagay sa comments sa ibaba. Huwag palampasin ang mga nakakagulat na kwentong tulad nito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa mga uploads.